Ang mga successful na taong nagkamit ng sandamakmak na yaman kahit na nagmula sila sa hindi mayayamang pamilya ay talaga namang matuturing na inspirasyon para sa nakararami. Ngunit, ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanilang pagsisikap, ngunit dahil na rin sa mga binuo nilang habits na nakatulong sa kanila sa kanilang pag-angat at pagkamit ng kanilang mga pangarap at success. Kaya, sa video na ito ay ating tatalakayin ang 5 habits na magpapayaman sa iyo. Tara na! Isa na siguro sa mga pagkakapareho ng mga maunlad na tao ay ang kanilang habit na lagi sila naghahanap ng mga oportunidad. Opportunity sa mga bago at iba't ibang ways of income, mapanegosyo man yan o ideas o sideline jobs o mga opportunities online to gain money and knowledge. Ang mga taong ito ay hindi lamang umaasa sa isang source of income, kundi sa multiple sources of income. Hindi nila inaantay na biyayaan sila ng oportunidad. Sila na mismo ang naghahanap dito. Business-minded, ika nga. Isa ito sa mga significant na habit ng mga mayayaman at successful na tao, pag-iipon. Ang daming examples sa mga successful na tao sa Pilipinas ang nag-start small sa pamamagitan ng pag-iipon at kalaunan ay either ininvest nila o itinayo nila ng negosyo. To save money is to save your future, ika nga. Also, kapag meron kang perang mahuhugot sa oras ng pangangailangan, ay may iwasan mo ang pag-utang at mababawasan mo ang damage sa iyong financial power. Imbis na maglaan ng pera sa mamahaling restaurants, ay bakit hindi mo na lang muna ipunin yung pera, tapos i-invest mo o itayo mo na negosyo, tapos yung kikitain mong passive income ay ayun yung ilalaan mo para sa mga nais mo. Ngunit, syempre, dapat mapagpasensya ka at marunong ka magantay. Ang habit na ito na siguro ang kakambal ng pag-iipon, ang pagbabudget. Ang mga mayayamang tao ay marunong mag-budget ng kanilang income at expenses. Hindi nila hinahayaan na mas malaki ang expenses nila kesa sa kanilang income. Nararapat lang na mas mataas dapat ang income kesa sa expenses. Learn to live with what you have, ika nga. Also, yung iba ay gumagamit ng mga methods para i-budget ang kanilang income. Isa sa mga halimbawa nito ay ang 7-20-10 budget formula, kung saan 70% ng income nila ay nilalaan nila sa kanilang mga gastusin kagaya ng renta sa bahay o ilaw o pagkain, 20% naman para sa savings o ipon o investments, at 10% para sa donations o additional savings. Isa sa mga powerful habit talaga ng mga successful at mayayaman na tao ay ang pag-i-invest. Ito na siguro ang pinaka-factor ng pagyaman ng mga taong ito. Sa pamamagitan ng pag-i-invest ay nagkamit sila ng sandamakmak na wealth at riches over time. Kung kaya halos lahat na siguro ng mga taong ito ay may pinanghahawakan na investments, mapa real estate man yan o livestocks o stock market. Dito rin pumapasok ang compounding o ang pagtaas ng value ng pera na iyong ininvest sa mga susunod na panahon. Oras, pasensya at lakas ng loob ang susi sa pag-i-invest. Kung hindi mo bibigyan ng oras para mag-compound ang investment mo ay hindi rin ito magiging successful. Kaya kailangan mo talaga ng matinding pasensya pagdating sa bagay na to dahil hindi naman pang short-term type of wealth ang pag-i-invest. Also, lakas ng loob. Sa mga panahong pakiramdam mo ay babagsak ang presyo ng iyong investments ay dapat meron kang lakas ng loob para makapagdesisyon kung ipo-pull out mo ba ang pera mo o hahayaan mo lang muna at aantayin ulit na mag-compound. Siyempre, lahat naman ng mga mayayaman at successful na tao sa mundo ay patuloy na natututo at inaaral ang kanilang industry o mga ways of income. Lagi natin tandaan na sa mundo nila ay sobrang taas ng competition, kaya kung hindi nila i-equip ang sarili nila ng mga kaalaman ay mapag-iiwanan sila. Ganon din dapat sa atin dahil sobrang competitive ng mundo na ito at hindi na ito magbabago. Kaya kung nais natin makasabay at maging successful rin, ay nararapat lang na updated tayo lagi sa mga bagong kaalaman at patuloy tayo na nag-aaral. Habang buhay ang proseso na ito. Hindi porket tapos na tayo sa high school o college ay hindi na tayo mag-aaral ulit. Nararapat lang na nagbabasa tayo ng mga libro o nanonood ng mga YouTube videos o sumasali sa mga seminars o workshops na magtuturo pa sa atin ng mga kaalaman tungkol sa mga industry na pinasok natin. At iyan ang 5 habits na magpapayaman sa iyo. Sana ay may natutunan kayo and don't forget to hit the subscribe button and bell button to be notified.